Kids need to learn how to play chess because it offers powerful benefits for their growth and future. First, chess is a great alternative to online games that can negatively affect a child's focus and mental well being. Unlike many digital games, chess develops the brain by improving concentration, memory, and decision making skills. Second, learning chess can open up educational opportunities. Kids who excel in chess may become part of their school's varsity team, which can lead to scholarships and waive tuition fees, easing the financial burden on their families. Finally, chess can lead to a successful professional path with dedication and training. Children can pursue a career in chess and even become grandmasters like Magnus Carlsen, the world chess champion, providing that this game isn't just a hobby, it can be a lifelong profession and passion. Teaching kids chess today is an investment in their discipline, intelligence, and brighter future. Now let's watch a video from UNTV News and Rescue. Yung title niya is Paano mapipigilan ang mga anak sa addiction sa video at online games. Panoorin natin ng sabay-sabay. Tambay ka ba pero may skill sa paglalaro ng online games? Baka pwede kang maging atleta at sumama sa ASEAN Games. May mga Pinoy na nag-champion sa online games at milyon-milyon ang premyo. Pero kung ganito ang nangyayari sa buhay mo, abay mag-isip-isip ka, baka tuluyan ka ng maging tambay, unemployed at iwan ng mga mahal mo sa buhay. Alam nyo ba na noong 2018, itinuring ng World Health Organization o WHO na isang sakit o mental disorder ang pagkalulong sa online games? We have been reviewing the evidence for, we consulted also a number of that new diagnostic category in ICD-11. Tao sa loob ng suspect, naobserbahan nilang nahilig ito sa violent online games bago nagawa ang karumal-dumal na krimen. Huwag pamamaril ng dalawang lalaki sa loob ng isang eskwelahan na kung saan 8 estudyante ang namatay. Ayon sa psychologist na si Dr. Sheila Viesca, delikado na maadik ang sinuman sa online games dahil posible na dumating sa puntong hindi na alam ng isang tao ang pagkakaiba ng virtual sa realidad. Sa video game naman, ang repercussion lang niya, matatalo ka sa game di ba? But in real life, you are going to damage property, damage lives, families, pero hindi yan known to the person who's already so engrossed in video games. Kasi nga nawala na yung critical thinking. I've got this guy behind the tank. Kapag napapansin na nalululong ang anak sa video at online games, tawagin ang atensyon nito at kausapin o di kaya ay isailalim sa parental rehab. Pero bago lumala ang sitwasyon, ang payo ni Dr. Sheila, limitahan ang paggamit ng mga anak ng mga gadgets. Everything is in moderation, di ba? And whatever is in moderation is easy to sustain. So whether it's spending less time on video games and more time in social life, kailangan magkaroon ng balance. Kamakailan isang video ang nag-viral sa Facebook na kung saan kailangan pang puntahan ng isang nanay ang kanyang anak sa computer shop para pakainin lamang dahil hindi na umano ito makauwi upang kumain. Ayon kay Dr. Sheila, dapat ang magulang ang masusunod at hindi ang mga anak. Pag alam nila na pwede naman pala, dire-diretso, susubuan naman pala ako, di okay lang sa kanila. But if the parents would put their foot down and tell their kids, pag kumain tayo, walang video games, walang phones, walang magte-text. Kain is kain and we talk among ourselves. Huwag rin kalimutan na i-expose sa outdoor activities ang mga anak at huwag gawing babysitter ng mga ito ang gadgets at online games. Binalikan namin ng isang nanay na may problema noon sa kanyang anak dahil sa gaming addiction. Nalunasan na nila ang problema dahil mas naging stricto siya rito. May usapan kami na
dapat yung hindi priority yun, yung paggamit nun. Kailangan i-priority niya muna yung mas mahalagang bagay na magawa. Kung may extrang oras siya na bakante, pwede niyang gamitin yung mga games. Sa ngayon ay kasama na sa International Classification of Diseases ng WHO ang gaming addiction. Nabibilang na rin ito kasama ng gambling addiction at iba pang mental disorder. Mon Hokson, UNTV News and Rescue. Ayun guys, mas maganda kung aside from outdoor activities, pwede rin yung pag-chess para makaiwas sa mga violent games, no? And kung di ka pala nakapag-subscribe sa UNTV News and Rescue, so sa TV, ito yung nasa UNTV Channel 37. That's all for this video guys. Thank you and have a good one.